Balik Parola Compound sa Tondo, Maynila ang mga residenteng apektado ng sunog doon kagabi. Inabot po ng humigit kumulang 10 oras ang sunog. Problemado ngayon sa kanilang matutuluyan ang mahigit 3,000 pamilyang nasunugan. Mula sa Tondo, Maynila, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Connie, makikita mo ang laki ng epekto ng sunog na ito na nagsimula nga kaninang hating gabi dito sa Parola Compound, Tondo, Maynila. Sa pamamagitan ng makikita mong dami ng mga apektadong pamilya na ngayon ay nasa kalsada sapagkat after ng fire out ay ideklara ng 7 a.m. kanina ay ang mga pamilya ay nanatili na lamang sa mga kalsada at nung mawala ang apoy ay bumalik sa compound para mag-salvage ng whatever's left sa kanilang mga nasunog na kabuhayan, mga bakal, mga yero na pwede pang pakinabangan at ibenta para kahit paano may kaunti na pangsimula dahil nga mahigit sa 3,000 ang naapektuhang pamilya dito sa sunog na ito ng matupok ng apoy ang mahigit sa 1,000 bahay na kanina lamang bandang alas 7 ng umaga ma-fire out. Marami sa kanila ay nananatili sa pagbabantay ng kanilang mga gamit sa kalye na nakapaligid dito sa compound at nanatiling napaka-traffic din dito sa R10 sa Tondo dahil sa mga residenteng nakahambalang sa kalsada para magbantay ng kanilang mga gamit at mag-salvage ng mga natitirang gamit mula doon sa loob ng compound. Rafi. Mark, meron na bang proseso kung paano magbigay ng tulong sa kanila? Nariyan na ba yung local government para tumanggap ng tulong sa mga kababayan nating nais tumulong dyan sa mga nasunugan? May mga ilan sa mga residente na nasa Delpan Sports Complex pero karamihan sa mga pamilya ay hindi sa evacuation center nagtumuloy dahil ang kanilang first concern ay mawala ang apoy at makabalik sa kanilang compound at makuha kung ano yung mga pwede pang pakinabangan. Kaya marami sa kanila ay nandun lamang sa immediately outside the compound. Doon lamang sa kanilang mga gamit na naisalba, nananatili. At ang kanilang concern sa ngayon ay yung pagbabantay ng mga natitirang gamit na kanilang naisalba. Probably pamaya pagkasapit ng gabi ay magiging problema na yung kung saan sila magpapalipas ng gabi at saan sila maghahanap ng pansamantalang matitirhan habang hindi pa sila nakakapag-rebuild sa loob ng compound, sa nasunog na compound na ito sa Parola, Tondo, Maynila. Rafi. Mark, hindi ba delikado or makakaabala yung mga taong naroon pa dahil umaga lamang nung ma-declare na fire out yan at may mga ginagawa pa, I would assume, na mopping up operation or naglilinis yung mga tao dyan, Mark? Well, delikado in the sense na makikita mo marami sa kanila nakayapak o kung meron man ay nakatsinelas na manipis ang swelas na pwede silang mapako. Yan ang danger pero wala na yung apoy para maging danger sa kanila pero yung pwede silang masugatan o mapako ng mga nasusunog pat nagbabaga pa mga bagay at mga kinakalawang na mga metal at mga pako, yan yung danger na kinakaharap nila. And of course, yung fumes dahil kahit wala na apoy ay malakas pa rin yung amoy ng usok, especially sa mga bata ay hindi maganda. Pero yan mga bagay na yan ay kanilang hindi iniinda sapagkat gusto nilang bumalik sa compound para nga makapamulot pa kung ano pa yung natitira sa kanilang mga gamit. At Mark, nabanggit mo yung traffic dyan sa R10, so dapat bang iwasan muna ng mga motorista, yung mga daging dumadaan dyan sa may R10 na humanap muna ng ibang madadaanan? Alam mo naman tong R10, Rafi, talagang ito'y daanan ng mga trailer trucks, hindi ba na nanggagaling sa pier, kaya talagang ito naman ay matraffic. Dagdagan mo pa ng mga residente na nandoon sa kalsada na magpapasikip. So hindi lamang yung R10, kung hindi yung mga adjacent, mga kalapit na kalsada nito ay nagsikip na rin dahil sa ilang lanes yung kinain ng mga residente na nagbabantay ng kanilang mga gamit. Pero itong R10, ito makikita mo ang what's causing the traffic really now is yung volume na nag-ipon na dahil ilang oras lamang naman mula ngayon nang mawala na yung mga bombero na nandito kanina na nagpasikip ng traffic. So slowly, saka pa lamang nag-a-adjust at umaandar kahit napakabagal itong usad ng trapiko sa R10.
Okay, maraming salamat Mark Salazar.